Hello, good morning. Ah, ito pong video na ito or video for today is about po yun kung paano po natin simulang pabasahin ang ating mga anak at paano ba ang tamang approach at ilang taon po ba dapat natin simulan. Karamihan po kasi sa mga naging estudyante ko ay 5 years old na, 4 years old na, ni pagpantig ay hindi pa alam. Kahit na sa letters ay hindi pa alam. Ah, sa sabihin na lang natin sa 10 bata ay maano lang talaga yung may alam na. Mga tatlo o ganun, pero mostly po talaga ay as in hindi alam. So, ang video pong ito ay akin pong ibahagi kung paano po ang anak ko sa aking personal na experience, kung paano ko siya sinimulan at ilang taon at na walang kahirap-hirap. Opo. So, sana po patuloy nating panuorin ang video na ito na at sa biyaya ni Lord ay makatulong sa kapwa ko nanay or kahit tatay, opo, na pwedeng maggabay sa kanilang mga anak, sa kanilang mga babies, opo. So, patuloy nating pakinggan ang video na ito. Hello po. Yun na nga. Actually, yung bati ko pala nung una, video po ay good morning daw. At hindi ko naman din sure kung anong oras niyo po mapanood. Pero yun nga po, bilang pagbawi doon sa bati kong yun. Good day, good evening, good afternoon, or whatever, what time po ninyo mapanood ang aking video ito. Ayun nga, to be continue po ay ating background ay nasa ano po tayo, labas. Ayun. Sayang nga lang po talaga ay hindi pa po ganun kauso. Ay mayroon ng ganun dati. Mga time kong nag-anak ako, nagbuntis ako sa anak ko. Bali, uso na din po yung Facebook na yun. Pero ako lang po yun ang hindi pa ganun kaano talaga. As in, wala. Hindi ko nga alam paano mag-ganun nung time na yun. Kasi nga, nakafocus lang tayo sa pagtuturo nung time na yun. Kasi, tagal na po tayong preschool teacher. Almost 15 years ako nagturo. Tapos, ngayon naman ay kasalukuyang may sarili po akong tutorial. Opo. So yun nga po, balikan natin ang kwento kung paano nga ba. Siguro ang dami nang na-excite, pero teka lang, dahan-dahan. Ayun, sana po ay panoorin natin ng ang tawag nito, sunod, hindi yung i-skip natin para mas maunawaan natin at mas ano natin yung pinaka punto kung paano at kung effective nga ba talaga. So, yun nga po. Sayang nga lang talaga hindi pa uso yung hindi ko na videohan. Hindi ko na videohan yung mga time na yun na yung anak ko sa ganung edad kasi sana may ano nga sana po proof ba? May katibayan na nasa katotohanan yung sinasabi ko po. Opo. Tapos ayun, na-stop ko guys kasi yung sinaing ko doon, pinasaing ko sa anak ko, naamoy ko, kaya so tuloy po tayo. So po, yun nga po, sayang nga po wala na po yung, hindi ko po yung nakuhanan noon kung paano ko po siya sinimulan at the age of, murang edad po talaga niya as in. Yun nga po, alam niyo ba kung anong age ko po sinimulan ng anak ko? Nung nagsimula po talaga siyang makabanggit ng letter. Di ba po talaga ang mga bata, may sa pagsimula nilang banggit ay may karamihan po talaga ang una na babanggit ay ma.
Yung iba pa. Hmm. Yung mga ganun. Yung anak ko, ang una niya nababanggit, ala! Ganun siya. Ala! No, nung niligo siya ng nanay ko, kasi actually yung anak ko ay hands-on ang nanay ko, hindi ako. Kasi nga, yun nga po, nagtuturo ako. Yun nga po, pag niligo siya, nung isang bisis niligo siya, one time na niligo siya, sa sobrang nalimigan siya ba, nakabanggit siya, ala! Nakabanggit siya ganun. Ano ba, 7 months ata siya noon. Opo. 7 months, hindi ko matan. Basta wala pa siyang 1 year noon. Basta may mga ganung moment po. Opo, hindi ko na matandaan kung anong eksaktong buwan siya noon. Basta may mga ganung pangyayari. Tapos, yun nga po, anong ginawa ko doon sa la na yun? Alam niyo po ba na ang ginawa ko sa la na yun ay sinulat ko sa isang cartolina. Opo. Tapos, nilagyan ko ng una, sinulat ko muna yung L. Opo, yung L. Letter L. Big L, small L. Tapos, sa baba ni L, nilagay ko yung nabanggit niyang la. Opo, la. Tapos, syempre, yung L, nilagay ko yung L, tapos nilagyan ko ng object na tunog ng L. Na L, lollipop. Tapos, sa baba noon ay nilagay ko yung la. Pero syempre, mas nag-focus ako doon sa nabanggit niyang la. Kasi yung L na may lollipop, ano na lang niya yun, parang for familiarize niya, ma-familiarize niya yung letter, at saka kung anong tunog, anong sound. At yun nga po, yung pinaka-ano niya, yung la. Kasi since nababanggit na niya yung la, ayan, nilagay ko rin yung la, tapos nilagyan ko ng object na nagsisimula sa la. Tapos, yun nga po, ang bata, since na yun po na nabanggit, sa murang edad niya, kinakausap ko siya, kinakausap ko yung anak ko sa ganung months. Anak, la, sabi mo di ba kanina, la, ito po yung la, anak ko, la, mesa, la, mesa, tapos, yan, hinahawakan ko ang kamay niya. Guys, huwag niyo pong i-skip ha, para maano niyo talaga kung paano ko ginawa. Hinahawakan ko ang kamay niya kasi mas kasi sila kung mayroon silang participation mas attentive. Hinahawakan ko kamay niya, tapos pinapaturo ko. Ayun. Sabi mo, la mesa. Siyempre, ang bata, hindi pa man siya makabanggit talaga, pero believe me, once na lagi mo mababanggit sa bata, may store yan sa isipan nila, guys. Hindi pa nila masasabi yan, pero nandoon na yan sa isip niya. Basta lagi-lagiin mo lang siya tawag nitong i-review doon sa na yun. Gusto mong ituro sa anak mo. La mesa. Tapos, ayun, sabi ko, and this one, anak, is L, lollipop, at la mesa. Ganun. Wala lang, in-enjoy ko lang yun, guys, as in in-enjoy. Tapos, sa next ng nabanggit niya, na-stuck na naman tayo kasi may dumating na kamotor. Kala ko dito ang sadya, yung pala sa kapitbahay. Ang daming advertise na yun naman. Sorry. So, yun nga. Sa bawat banggit niya ng pantig, ayun po ang ginagawa ko. Opo. Ganun. At, yun, hanggang sa nabuo ko yung mga pantig. Hindi naman puro la, saka ang nababanggit ng anak natin, di ba? Me, de, do, yung mga ganun. Basta bawat nababanggit niya, guys,
dinidikit ko sa wall. Opo. Nag-start talaga ako noon, 7 months ang anak ko. Wala na akong pake kung napuno na ang wall ko. Wag lang talaga tayong selan-selan sa wall natin kapag may anak tayo. Meron ang kwarto talaga namin na puno ng dikit ng ganun. Opo. At nung nag-ano na siya guys, nito, marunong na siya magturo, tuturo-turo na, yung naglalakad na siya. Sinasabi ko na sa kanya, asan nga po ang lanak, puntahan mo, turo mo. Believe me, natuturo niya at the age of 1 year old and a half. Opo. Depende yan sa ano nyo sipag nga sa pag, excuse me, sipag sa pag-review sa anak nyo all the time nakasama mo siya. At the age of 1 year and a half ng anak ko, natuturo niya yung mga panty guys. Opo. Natuturo niya na natuturo sa bawat hingiin ko sa kanya. Turo mo nga po yung ganito. Turo mo yung ganito. Kahit yung letters. Opo. Tapos yun, pagtungtong niya ng 2 years old, ay sit-in ko na siya doon sa classroom ng kapatid ko. Yung isa ko rin po kasing kapatid at the same time ay preschool teacher din. Opo. At gisit-in ko na siya doon. Hindi ko siya gisit-in sa akin kasi baka hindi makinig Gisit-in ko siya doon sa kapatid ko kasi marunong na po kasi siya magpantig-pantig. Kaya parang feeling ko pwede na siyang isit-in kasi yung iba nga nandoon sa classroom yung pagpantig hindi marunong. So naisip ko, why not hindi ko isit-in ang anak ko doon para mas maaga siyang maka-socialize. Yung socialization niya ay mas maagang ma-develop doon sa loob ng classroom. Opo. At hindi naman po siya mabibehind kasi po marunong na po siya magpantig-pantig, magbasa. Opo. So yun nga po. At yun, nag-sit-in siya, lagi siya, everyday pumapasok at pina-follow up ko kung anong lesson niya at sa bahay, kahit wala sa lesson niya, ay talagang ginagawan ko na siya ng mga pagbubuo ng mga salita, mesa, labi, ayun ganun. Opo, tapos yung mga CVC words like map, can, yung mga ganun. Sinimulan ko na siya. Opo. Pagtungtong niya ng 3 years old guys, promise, ang bilis na magbasa ng anak ko. Opo. At nung pinaaral ko na siya, formal class na talaga at the age of 4, nabigyan pa siya ng award ng Best in Reading. Opo. Kasi po, yun nga po, sa the age ng 4 niya, mabilis na siya magbasa. At take note mas mabilis siya magbasa sa English. Opo. Tapos yun, wala akong kahirap-hirap. Hindi namin naranasan yung uupo dyan at nag-iiyakan na para i-practice magbasa. Hindi ko naranasan yun. Opo. Kaya binabagi ko to para sakaling mayroong mga magsisimula pa lang dyan, yung nagbubuntis pa lang, alam niyo na kung ano po gagawin nyo para hindi kayo hahantong sa madalas na nagpapaluan habang nagpapabasa kasi na high blood na kayo, hindi matandaan ng bata. Opo. Yeah. So yun po, tunay nga na ang pinakaano din talaga dyan ay yung effort din ng magulang. Effort po talaga kasi yung pagdidikit mo din, hindi lang basta nagdikit ka lang ng letra dyan, kailangang designan nyo. May design, at hanggat maaari yung gamitin yung object, ay mag-isip kayo yung makatawag attention ng bata. Opo, ano-ano yung mga design na maano sila, mainggan yung lapitan. Kasi kung basta lang litra ilagay mo dyan, di sila masyado interesado. Opo. So yun po, walis to the next video ko, ano yung
ibang info. Thank you. Guys, yun po yung kabuuan ng kwento ng aking maibahagi sa sa kaparaanan na nagawa ko sa anak ko nung baby pa siya, paano ko siya sinimulang pagpapabasa. Sana po nakatulong po mga mother, mga father po, or mga guardian po ang aking naibahagi po. Sana po nakatulong po sa bawat isa. At ang kasunod na video na ito, akin naman po ituturo kung paano po magturo sa kaparaanan ng mas madali at mas ma-enjoy ng bata sa pagpapabasa at the age of 3 years old, simula ng 3 years old, kasi yun po yung akin po ginagawa sa mga estudyante ko, sa bawat hinahawakan kong mga bata na 3 years old ay hindi po kami at hindi po sila nai-stress. Baga nai-enjoy nila yung pagbabasa. At kung paano, akin po yung isi-share sa next po natin content. God bless everyone. Thank you for watching. Share po tayo guys, and comment, and subscribe. God bless.